Isa pong malakas na palakpak ng papuri sa ating Panginoon. Amen. Glory to God. Salamat po sa Panginoon. Samahan niyo po ako at sagutin po natin itong tanong na to. Bakit ba tayo nandito ngayon? Sabay-sabay po tayo. Ready? Go. Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay tinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Manalangin po tayo. Panginoon, as we sing this song that we worship you from our hearts, Lord, yun talaga ang gusto naming mangyari. Yun talaga ang gusto naming gawin. Yun talaga ang dahilan kung bakit po kami nandito ngayon. Kaya inihiling namin po, Panginoon, paunlakan niyo po nawa ang aming paglapit sa inyo. Kayo po nag-iimbita sa amin at nalulugod po kayo, Panginoon, as we come together to praise you at bigyan ka po ng karangalan. At nawa po, Panginoon, salamat sa pagbibigay niyo po sa amin ng honor na yon na masamba ka sa Espiritu at sa katotohanan. Sa amin pong pagbubukas ng inyong mga salita. Sa pag-aaral po namin, Panginoon, hiling namin na hawakan niyo rin po ang aming mga puso at isipan, basbasan po ninyo kami at maging makapangyarihan at masustansya nawa ang mga salitang ito. Thank you, Lord God. We thank you for the power of the Holy Spirit in our midst. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Maaari na po tayo makaupo. Ang panahon po ng Kapaskuhan ay isa pong panahon ng kasiyahan. Isa pong panahon na ang mga tao po ay nalulugod at ang mga puso po natin ay nakakaranas ng pagpapala ng Panginoon. Pero pong unang Kapaskuhan, meron po isang tao na hindi natuwa. Meron ba kayong kilala na tao na magpapasko pero hindi natutuwa? May kilala ba kayong ganon? Noong unang panahon, yun pong kauna-unahang Pasko, meron isang tao na hindi natuwa. Alam niyo po ba kung sino? Si Haring Herodes. No, kagulat-gulat, kagilagilalas. Lahat ng tao nalulugod, pero siya hindi. Sa panahon natin ngayon, meron pa kayang mga Herodes? Palagay ninyo? At yan po ang gusto natin pag-aralan sa umaga po na ito. Kaya ang pamagat po ng ating mensahe ngayong umaga, The Heroes and the Herods of Christmas. Sino kaya yung mga bayani ng Kapaskuhan? At sino naman kaya yung mga Herodes ng Kapaskuhan na ito? Unahin po natin ang The Heroes of Christmas. Unang-una, tulad ng binanggit natin, ang unang Herodes ng Pasko ay walang iba kundi si Haring Herodes. Siyempre, he was the hero of pride and fear. Matthew 2, 1, 2, and 3. Panahon ng paghahari ni Haring Herodes sa Judea, nang ipanganak si Jesus. May mga panta sa silangan ang dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nang mabalitaan ito ni Herodes, siya ay natuwa. Ano sabi? Naligalig itong si Haring Herodes. Gayon din ang buong Jerusalem. Nung si Herodes po ay naligalig, naging anxious, hindi lamang po siya, kundi ang buong bayan ay naligalig. Dahil po sa balita na dumating na po ang tunay na hari ng mga Hudyo. Herod was troubled. He was anxious. Nung malaman niya na magpapasko na, nung malaman niya na dumating na ang hari ng mga hari, sa halip po na matuwa, si Herodes po ay nalungkot, siya po ay nabagabag, siya po ay namroblema, siya po ay na-stress. Meron ba rito na nai-stress ngayong Pasko? Amen? Nakaka-stress ba ang Pasko? No, minsan po nakaka-stress ang Pasko kapag ang approach po natin sa Pasko ay katulad po ng approach ni Herodes. Bakit po naligalig sa Pasko itong si Herodes? Kaya po siya naligalig because Herod was an illegitimate king. Hindi po siya ang tunay na hari ng mga Hudyo. Kaya nung malaman po niya at marinig niya na ipapanganak ang hari ng mga Hudyo, naligalig siya. Si Herodes po kasi ay hindi nasa linya ni Judah. Ang dapat po na hari ng mga Hudyo ay nasa linya ni David, nasa linya ni Judah. Pero hindi po siya nasa linya na yon. Siya po ay appointed lang. Siya po ay puppet na king lang. Pero kahit po appointed lang siya, masyado niya hong pinanghawakan yung kanyang posisyon bilang hari to the point na pinapatay niya pati yung kanyang mga kamag-anak para siya lang talagang uupo sa trono, wala siyang kalaban sa pagiging hari. Yun po nangyari dito kay Herodes. He was proud, he was fearful, he was greedy. Yan po nangyari dito kay Haring Herodes. Kaya nagiging ganun po tayo kapag ka na-stress po tayo sa Pasko. Kaya nga po tanong ko kanina, na-stress ka ba ng Pasko? Sa totoo lang po, minsan nakaka-stress ang Pasko.
Aminin natin at hindi. Sino ba rito hindi na-stress sa traffic? Nag-uusap nga kami mag-asawa, mag-date tayo. Sige, mag-date tayo pero umaga. Mga alas 10 ng umaga. Huwag na tayong lalabas. Alas 5 ng hapon, alas 6 ng hapon, maski nga mga alas 4 ng hapon, huwag ka na lumabas. Kahapon po, nagkaroon ng activity ang church natin, mula lang po sa Pansol, Laguna, pabalik po dito, 3 oras at kalahati. SLEX lang ho yan, ha? Mula dulo ng SLEX, Kalamba, pabalik po dito sa Bikutan, 3 oras at kalahati. At may imagine nyo, ang dami na sigurong nagkasala sa isip nila dahil doon sa haba ng traffic na yon. Talaga naman, nakaka-stress ang Pasko. Na-stress po tayo kasi po ang Pasko, nilagay natin ng deadline. Di ba? Kailangan makapamili ka na, makapag-Christmas party ka na by December 25. May deadline, may due date yung Pasko. Pag nag-Christmas party kayo, Christmas party tayo, December 26. Ay, corny. December 26, Christmas party. Hindi na Christmas party yon, New Year na yon. So, kailangan mabili mo na lahat ng regalo mo, magawa mo na lahat ng activity mo by December 25. Kaya tayo na-stress. Kasi po, merong deadline ang Pasko. Naiisip mo yung mga dapat mong regaluhan. Ang dami. Minsan, ayaw mong regaluhan, pero kailangan mong regaluhan. Kasi kapag hindi mo na regaluhan, magdaramdam naman. Binigyan niya ako dapat bibigyan ko siya. Last year, binigyan niya ako, dapat bigyan ko siya. O kaya, boss ko siya, dapat bigyan ko siya. Minsan po, kahit na hindi natin balak regaluhan, napipilitan tayong regaluhan. Amen? Okay. Aminado. Di ba, nangyayari po yan. Kasi may mga umaasa naman talaga. Pasko ngayon no? Riregaluhan ako yan. Yung mga biyanan-biyanan natin, ako, kailangan regaluhan ako ng manugang ko. Di ba? Kaya po nagkakaroon ng stress ang Pasko sa atin. Iba sa atin na stress kasi nakikita nila ang daming nagde-date. Pero siya walang jowa. Ang dami ng masaya, nagyayakapan, pero siya, wala siyang kadate ngayong Pasko. Nagiging stressful tuloy sa kanya itong Pasko na to. Nawawala po yung diwa ng Pasko. At kung ikaw naman ni employer, may stress ka talaga. Kasi kailangan mong magbigay ng 13th month pay. 13th month pay, nasa batas po yan. Wala kang choice dyan. Pero yung bonus, wala po sa batas yan. Diba? Yung mga empleyado rito, nagagalit. Binigyan kami 13th month, pero walang bonus. Wala po sa batas ang Christmas bonus. Yung 13th month pay, nasa batas. Pero kapag yung employer, hindi ho nagbigay ng bonus, 13th month lang yung binigay, sumasama ang loob ng mga empleyado. Pagdating ng January, magre-resign. Inaantay lang makuha yung bonus sa 13th month. Pagkatapos ng January, nagre-resign. Nakaka-stress po talaga ang Pasko kapag ang approach po natin sa Pasko ay katulad po ng approach ni Haring Herodes sa Pasko. Disappointing ang Pasko kapag ang approach natin sa Pasko ay katulad ni Haring Herodes. That's why Haring Herodes, King Herod, he had a false celebration of Christmas. Now let me say that again. Meron po siyang peke na celebration ng Pasko. Itong si Haring Herodes. Sabi po niya sa verse 7 and verse 8 sa Matthew chapter 2. Palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa. Hanapin niyong mabuti ang sanggol. Pag natagpo niyo siya, ipagbigay alam ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba sa kanya. Plastic ang Haring Herodes. Pag nakita niyo yung sanggol, sabihan niyo ako PM niyo ako para makapunta rin ako, para maka-worship din ako. Pero hindi totoo sa puso niya yung kanyang celebration ng Pasko. Hindi totoo yung worship niya. Pag kayo po ba nagsabi ng Merry Christmas, Merry ba talaga ang Christmas natin? Amen? Wala na naging amen sa church na to. Di ba? Merry ba talaga ang Christmas natin? At minsan may naririnig pa ako, Pasko, pambata lang yan Diba? Sabi natin yan, pambata lang yan. May nagsasabi pa nga, Pasko, half day lang yan. Hanggang tanghali lang ang Pasko. After noon, wala na, parang hindi na Pasko. Hindi mo na mararamdaman na meron talagang Pasko. At meron pang iba, gusto i-cancel ang Pasko. No, minsan po, false ang celebration natin ng Pasko katulad ni Haring Herodes. Because Haring Herodes, King Herod, he was selfish. Kaya ang kanyang Pasko ay peke dahil siya ay selfish. Verse 16, galit na galit si Herodes
Nang malaman niyang nilinlang siya ng mga pantas, kaya't ipinapatay niya ang lahat ng mga batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito. Selfish ang Herodes. Ako lang. Akin lang. Ako lang dapat ang masaya. Ako lang dapat ang binibigyan. Ako lang dapat ang binirigaluhan. Pag hindi ako binigyan, hindi siya nagbibigay. Ang gusto niya, puro tanggap lang si Haring Herodes. So itong taon na ito, question lang huwag niyo na sagutin. Nakapagbigay ka na ba ngayong Pasko? Tumanggap ka na ba ngayong Pasko? Anong mas marami? Ibinigay mo o tinanggap mo? Ano nagpapasaya sa'yo? Nagbibigay ka o tumatanggap ka? Ang babait, walang sumasagot. Okay? Sabi ko naman, huwag niyo na sagutin eh. Di ba? Mahirap sagutin yung mga tanong na yan. No? Kaya okay lang po na sarili na lang yung sumagot po sa atin dyan. Pero ito po si Haring Herodes. Ito yung tatlo nagpapakita sa kanya. Ang kanya pong Pasko ay puno ng pride and fear. He was troubled. He had false celebration. And he was selfish. Yan si Haring Herodes. Tingnan natin, meron ba tayong pagka-Herodes? Sana naman wala, no? Meron bang pagka-Herodes sa puso natin ngayong Paskong ito? Meron ba tayong stress? Meron ba tayong selfishness? No, meron ba tayong kunyari masaya ngayong Pasko? Sana sagot natin, Pastor, wala ako lahat niyan. So, hindi ako si Herod ng Pasko. No, I am not one of the Herods of Christmas. Pangalawa, may isa pang Herodes dito eh. Isa pang Herodes dito, another Herod of Christmas, the religious leaders. No, yung mga religious leaders, they were the Herod of tradition. The mga religious leaders. Ba't po natin nasabi? Matthew 2:4-6. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari. Si Herodes to nung malaman niya na dumating yung mga pantas. Tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Mahuhusay ito, religious at matatalino, tagapagturo ito. At sila'y tinanong, saan ba'y sisilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda. Sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayan. Alam niyo po, lagi ko po naiisip ito. Bakit kaya yung mga pantas, yung mga wise men, nung makita nila yung tala, naisip nila, si Jesus to, Messiah to, kailangan puntahan natin. And they were wise men from the east. Malalayo po ang kanilang pinanggalingan. Samantalang ito po mga pantas na ito, ito mga religious leaders na ito po mga teachers of the law na ito, nasa Judah lang po sila. Sa Jerusalem lang sila. At ang Bethlehem ay karatig lamang po ng Jerusalem. Ilang kilometro lang. Kumbaga sila ay nasa sentro, nasa Maynila sila. Ang Jerusalem nandyan lang sa Kainta. Parang ganun lang kalapit. And yet, yung mga malalayo na pantas, nagbiyahe po sila ng malayo, naunawaan nilang ibig sabihin ng tala at hinanap nila kung sino yung nasa ilalim ng tala na yon, ang Panginoong Yesus. Pero samantalang itong mga nandirito lang, nandoon na pala ang kanila hinahanap ng Mesyas, hindi po nila nakita. Bakit po? Siguro, nababasa nila lagi iyon. Kasi po, every week, meron po silang pagtitipon-tipon sa church nila, sa sinagoga nila, at nagbinabasa po nila yung kautusan. Nababasa nila yung Mesyas, nababasa nila yung pagdating, nababasa nila yung mga hula, pero dahil nababasa nila linggo-linggo, nawalan ng kabuluhan sa kanila. Naging tradisyon na lang. Di ba? Parang hindi na naging meaningful yung kanilang hinahanap kasi naging tradisyon na lamang po nila. They know the scriptures, but not the Savior. Yun ang nakakalungkot. Alam mo yung laman ng Bible, pero hindi nila alam si Kristo. They had no effort. They made no effort to seek the Messiah. Sometimes we celebrate tradition, not salvation. Minsan po, kapag ka nag-meet together ang isang pamilya sa Pasko, listen to this. Di ba karaniwan family reunion, Christmas season, or New Year? Di ba? Mga December 24, family reunion. Kapag ka family reunion ba, we are coming together as a tradition, or because Jesus Christ has saved us during this Christmas. Minsan po sa family reunion natin, nakalimutan na natin ang lahat tungkol kay Jesus. Ang naaalala na lang po natin yung buong pamilya po natin. Nakakalimutan ng Panginoon. Ewan ko lang ito na naman, huwag niyo na naman sagutin.
Pagka nagpa-family reunion ba kayo, nagdadasal ba kayo? Nagpe-pray ba kayo? Let's come together at purihin natin si Jesus. Panginoong Jesus, salamat po. Salamat po na binless mo kami ng Christmas. Salamat po, binless mo ang pamilya namin. No, do we give glory back to the Lord? O traditional lang ang Pasko? So sa'yo kapatid, nakakailang Pasko ka na? Kung ilang taong ka na, okay? Kung ilang taong ka na, ganun karami na yung Pasko. Naging tradisyon na lang ba sa atin ang Pasko? Pag nagka-come together pa ba tayo ay para purihin ang Panginoon? O dahil Pasko ngayon eh, so kailangan ganito gawin natin. O sana po, hindi. Sana po, lampas po tayo doon. Another hero of Christmas, ito, totoo ito, is the innkeeper. Sino yung innkeeper? Yun pong nagpaparenta ng mga kwarto. He was the hero of commercialism. Ito pa po ang isang challenge kapag Pasko, commercialism. Luke chapter 2 verse 7. Isinilang niya ang kanyang panganay na anak na lalaki, ibinalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala nang lugar para sa kanila sa bahay. So meron siyang hotel, meron siyang Airbnb, meron siyang paupahan, na puno niya lahat yon kasi ang daming tao na nagdatingan. Pero wala siyang panahon, wala siyang lugar para sa ating Panginoong Yesus. No, if you were the innkeeper, kung mabubuhay yung innkeeper ngayon, siguro may isip niya, kung alam ko lang na si Jesus yung paparating, maski sarili kong kwarto, ibibigay ko, kaysa ibigay ko sa kanya sa sabsaban. Alam niyo po ba kung bakit si Jesus ay pinanganak sa sabsaban? Kasi po itong innkeeper na ito, naisip niya, pera din to. Puno na. Tapos may isa pa, may umahabol. Pera din to. Gusto mo doon, no? Sabsaban, discount. Diba? 20% discount, bibigyan kita. At kinuha na nga nila Jose yung discount at doon na nga si Jesus pinanganak sa sabsaban. Alam niyo po ba kung ano yung sabsaban? Ang panahon natin, wala na nga yung sabsaban eh. Pero kaya siya tinawag na sabsaban kasi doon sumasabsab yung mga hayop. Doon sila kumakain. Kung meron ho kayong babuyan, kung meron kayong, may mga aso tayo. Yung pagkain ng aso natin, di ba? Yun, mahabang ganoon. Doon pinanganak si Jesus sa kinakainan itong mga hayop na ito. At may charge yun, may bayad yun, kasi pinagkakitaan pa rin si Jesus nitong innkeeper na ito hanggang sa huling sandali. Maraming kumikita kapag Pasko. Alam naman natin yan. Christmas is peak season. Peak season. Airlines. Subukan nyo mag-book ngayon ng airlines kung makakabook pa kayo ng airlines. Makabook man kayo, siguro first class na lang. O kaya business class. Kasi peak season, lagi kapag Pasko, ang mahal ng ticket kapag Pasko. Peak season, pinagkakakitaan. Divisoria, tignan ko lang, pupunta ka ron, ang damit mo, bagong-bago. Paglabas mo, ang damit mo, ang bantot na. Kasi naman, talaga namang peak season, ang mga tao nagkakapalit-palit ng muka kapag ka nandun sa Divisoria. Lahat po, ang daming kumikita. Mga mall sale. Lahat na lang ng mall, year-end sale. Diba? At hindi lang yon. Meron pa ho tinatawag during Christmas na, ano ba tawag dyan? Seasonal employees. Familiar ba kayo? Seasonal employees. Hindi sila regular, hindi sila casual, seasonal. I-rent lang sila or i-hire lang sila for that particular season, pang Pasko lang. Kasi ang daming namimili rin naman talaga kapag Pasko. Ang mga mall, hindi ko alam ang SM ngayon, pero nung mga nakaraang mga taon, hanggang alas 12 ng gabi yata bukas. Kasi ang mga tao talaga naghahabol ng mabibilhan hanggang alas 12 ng gabi. Doble-doble ang kita. Daming kumikita kapag po Pasko. Yung mga resort, lalo sa Pansol, hindi ko lang alam kung makakakuha pa kayo ng resort ngayon sa Pansol. Punuan na po lahat yan. Kasi po lahat pinagkakakitaan ang Pasko. Which is hindi naman masama. Pero masama kapag yun lang ang dahilan ng sineselebrate natin ang pagpasko. Minsan may mga negosyante, wow, Christmas! Masaya pag Christmas, hindi dahil pinanganak si Jesus, kundi dahil kokota siya ng husto kapag Christmas. So, ang Christmas po, naging commercialized na po talaga ng husto. Christmas made the innkeeper
materialistic. Totoo. Christmas made the innkeeper materialistic. Ang question, ano ang ginawa ng Pasko sa'yo? Nagiging katulad po ba tayo ng innkeeper? Nagiging materialistic? Ikaw ba yung tipo na papasok ako sa Pasko kahit pwedeng hindi pumasok kasi double pay? Ikaw ba yon? Yung ganong uri ng tao? O ikaw ba yung tao na may negosyo na magbubukas ako ng tindahan sa Pasko kasi maraming kikitain? Kakalimutan ko na yung mga dasal-dasal na yan. Kakalimutan ko na yung mga celebration na yan. Bubuksan ko yung tindahan na maagang-maaga pag Pasko. At magsasarado ako sa gabi. At pipilitin ko yung mga empleyado ko na pumasok ngayong Pasko kasi maraming kikitain ngayong Pasko na to. Naging materialistic po ba tayo ngayong Pasko? Are we pressured to make money this Christmas? Kailangan kumita ako ng malaki ngayong Pasko. Alam niyo po ba, as a matter of fact, pag Christmas, tumataas ang crime rate. Tumataas ang hold-upan. Tumataas ang snatcher. Tumataas ang, tapos malapit pa sa eleksyon. Doble-doble. Kasi pag Pasko, pera, pera, pera. Puro ganun po naiisip natin. Nakalimutan po minsan natin kung bakit talaga tayo nagdidiwang ng Pasko. Lalo na po yung mga bata. Minsan po yung mga bata pa lang, tinuturuan na natin maging materialistic. Bata pa lang. Tinuturuan na natin na umasa ka sa Pasko, may bibigay ako sa iyong pera sa Pasko. So inaantay niya yung Pasko, hindi dahil gusto niyang mag-worship sa Panginoon. Inaantay niya yung Pasko kasi may pangako na ibibigay sa kanya na pera o kaya rubber shoes. Palagay ko po, lahat tayo guilty dito po sa bagay na ito. Hindi naman tayo 100% entirely guilty, pero nagiging part po siya talaga ng celebration natin. Hindi naman masama, pero wag naman yun lang ang dahilan ng ating pong celebration ngayong Pasko. So, ito po yung mga heroes of Christmas. King Herod himself. Pangalawa po, sino nga yung pangalawa? Okay, the religious leaders. At pangatlo, the innkeepers. Sino naman po yung mga heroes of Christmas? Siyempre, kailangan balansihin po natin yan. Luke 2, 8-14. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing yon. Lumapit at tumayo sa kalagitnaan nilang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang nakakasilaw na kalawalhatian ng Panginoon. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Verse 11, isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristo na Panginoon. Bigla niyang nakita kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang unang-una po na babanggitin natin ngayong umaga ng mga bayani ng Pasko, the heroes of Christmas are the angels. Unang-una, yung mga anghel. Bakit po? They were the heroes of worship. Sila po talaga yung nagdala ng pagsamba sa Panginoon. Luke 2, 13-14. Ang sabi, biglang nakitang kasama ng anghel ang isang malaking hukbo. Meron lang pong isang anghel na nagpakita. Si Anghel Gabriel. Nagpakita siya, sinabi niya, isinilang, meron akong magandang balita, isinilang ang Mesyas ngayong umagang ito, ngayong araw na ito. May isang anghel lang ha, isa lang. Pero pagkatapos po ng anghel na yan, isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos, ang sabi nila, sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Christmas made the angels worshipful. Ang mga angels po, servant ng Panginoon, utusan ng Panginoon. Pero dahil po sa kapanganakan ng Mesyas, ang mga angels po, ang kanilang trabaho na dagdagan, they worship the Lord. Alam niyo po itong mga anghel, pag nagpapakita po ito po pag nagpapakita po ang anghel, paisa-isa lang. Nagpakita yung anghel kay Mary, isa lang. Nagpakita kay Gideon, isa lang. Nagpapakita pa isa-isa lang. Pero dito po, nagpakita ang isang anghel, pero pagkatapos doon, sumunod yung isang buong hukbo ng mga anghel. Alam niyo po ibig sabihin nito?
pag mag-worship po tayo sa Panginoon katulad ng mga anghel na to, kulang, hindi naman sa kulang ha, don't take this wrongly. Parang kulang kung isang anghel lang yung mag-worship sa Panginoon. Parang hindi yun ang deserve ng Panginoon. Ang deserve niya, isang buong hukbo ng mga anghel at kulang pa rin yung pagsamba na yun para ibigay sa Panginoon. Yan ang deserve ng Panginoon. Kaya tayo po ngayong Christmas, I really hope and I really pray, worship God. Worship God with all of your heart, with all of your might, with all of your soul, with all of your strength. At even that, hindi pa rin deserve ng Panginoon. Kulang pa. Everything that we can give, let's give to the Lord in worship. Yun ang karapat-dapat na tanggapin ng ating Panginoon. Worship should be our regular response. Ito po dapat yung responde natin kapag mayroon pong ginagawa ang Panginoon sa buhay natin. Remember the wise men? Pag sinabi po natin na wise men, di ba itong mga pantas na ito, ano naaalala nyo na bigay nila na regalo kay Jesus? Ginto, kamanyang, mira. Okay? Gold, myrrh, and frankincense. Ito yung binibigay nila na ginto kay Jesus. Ito lang ba talaga ang gift nila kay Jesus? Ito lang ba? Meron pa, napaka-importante, verse 11. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina, nagpatira pa sila at sinamba nila ang bata. Ito po ang pinaka-best na gift nito po mga pantas na ito. May dala po silang ginto, fine. May dala silang frankincense, fine. May dala silang mira, fine. Pero bago po nila inalay ito po mga gift na ito, sumamba muna sila sa Panginoon. Kasi kapag nakatagpo mo si Jesus, kapag na-encounter mo si Jesus, sinisiguro ko sa iyo, sasamba ka sa pagkakamangha sa Kanya. Sobrang laki, sobrang tindi ng ating Panginoon. Hindi pwedeng sabihin mo lang, pare, hindi pwedeng sabihin na ganun lang. Kulang na kulang. Dadapa ka talaga, luluhod ka talaga, sasabihin mo, hallelujah, karapat dapat kang purihin at sambahin, Panginoon. Kaya nga po, when we come together in praise and worship, alam niyo po, minsan may mga nakikita ko, kumakanta lang. Buti nga, kumakanta pa eh. Yung ibang hindi kumakanta eh. Pero kapag nag-worship tayo at nakatagpo mo talaga ang Espiritu ng Panginoon, I'm telling you, matutunaw ka talaga. Talagang gugustuhin mo na hindi ka papayag na lalabas ako ng church na ito na hindi ko nahahawakan ng Diyos, na hindi ko malang naipapahayag sa Kanya ang kabutihan niya, no, na hindi galing sa puso kong pagsamba. At paglabas mo rito sa church na ito, kung nakapag-worship ka at nakasamba ka talaga sa Panginoon, kaya nakakaantok, kaya hindi ang sermon, kaya pangit o hindi ang sermon, pero kung nasamba mo ang Panginoon, paglabas mo dyan, punong-puno ka. Paglabas mo dyan, kompleto. Paglabas mo dyan, hindi ka basyo. Mararamdaman mo, may nangyari. Nung pumasok ako sa church, may nangyari. Nung lumabas ako, may nangyari. At paglabas ko sa lugar na ito, may mangyayari pa sa buhay ko. Kasi po, nakapagbigay tayo sa Panginoon ng pagsamba. Importante po, gold, frankincense, myrrh, importante po itong mga gifts nila na ito. Pero nagkakaroon lang po ito ng importansya dahil may kasamang pagsamba. Importante po na nandirito tayo ngayon. Pero nagiging importante lang po talaga ang pagpunta natin dito kung meron pong kasamang pagsamba. Mamaya may offering po tayo, importante yan. Pero importante lang po yan kung meron pong kasamang pagsamba. The church is not about whatever you see around you. The church is about worship. Yun po ang aking desire. Yun po ang panalangin ko sa church natin na to. I want to see this church melting in worship to the Lord. I want to see this church na giving out all of our hearts when we sing to the Lord, when we praise the Lord. Gusto ko po na makita itong church na to na kapag humaharap sa Diyos, nakikita natin yung sobrang laki ng ating pong utang na loob na ginawa ng Panginoon sa buhay po natin. And let's do that together because that is the definition of church. Hindi ho nandirito ngayon yung mga anghel para sumamba sa Panginoon. Tayo po ang mga anghel na sasamba sa Panginoon each time we come together. Officially, of course, pero when we are on our own household, sa ating mga daily lives, we worship the Lord personally. I really hope that we worship the Lord personally kapag kahiwa-hiwalay po tayo. Pero kung hindi man po natin nagagawa yan personally, sana when we come together, hubarin mo na yung title mo, hubarin mo na yung pride mo, hubarin mo na yung fear mo. Pagdating dito, may Diyos na sasambahin tayo.
At pag lumabas ka dyan sa pinto na yan na hindi natin nasamba ang Diyos, sayang yung pamasahe, sayang yung plancha, sayang yung ligo, sayang yung gising ng maaga, sayang po lahat ng ginawa natin. Huwag kang papayag na pumasok ka dito tapos paglabas mo hindi na nasamba ang Panginoon, sayang. Anong petsa ngayon? Sayang itong araw na ito kung hindi natin nasamba ang Panginoon. Gayahin po natin itong mga anghel na to. Gayahin po natin sila. At nalugod po ang Panginoon sa kanila pong alay na pagsamba sa Kanya. This Christmas, let us prioritize worship. Even in our songs, let us prioritize worship. Ngayon pong Pasko na ito, o maski nung mga nakaraang Pasko, huwag nyo na ulit sagutin, anong paborito nyong Christmas song? Huwag nyo sagutin, baka may sumagot dyan. Sana ang paborito nyong Christmas song ay yung tungkol sa worship sa Panginoon. Sana, example lang sana paborito natin Christmas song, Joy to the world, the Lord is come. Di ba? Dumating ang Lord. Hindi yung Santa Claus is coming to town. Sino dumating sa kanta na yon? Si Santa Claus? Gusto nyo si Santa Claus kasama nyo? Di ba? Hindi. Ang Lord ang kasama natin. Oh, come, let us adore Him. Di ba? Let us adore Him. Christ the Lord. Yun ang sinasamba po natin. Hindi yung Frosty the Snowman. Frosty the Snowman, wala nga snow dito sa Pilipinas. Frosty the Snowman. I'm dreaming of a white Christmas. Christmas pa tayo. Di ba? Walang white Christmas sa Pilipinas. At hindi si Frosty, hindi si Rudolph, hindi si Santa. Wala po silang pwesto sa Pasko. Kaya dito sa church po natin, pag pumasok kayo, may nakita ba kayong Santa Claus dito? May nakita ba kayong snowman dito? Ban si Santa Claus! Dito sa church na to. At sana po sa bahay natin. Kasi come to think of it, kahit anong research ang gawin ko, hindi ko malaman kung saan pumasok si Santa sa eksena. Asa ba si Santa? Yung wise men nando doon. Yung shepherd nando doon, yung anghel nando doon, baka siya yung baka. Hindi rin naman. Hindi ko alam kung nasaan siya doon sa Christmas na yon. Wala talaga. Pero ngayon po talaga, pumunta po tayo sa mga, maski sa bahay-bahay, maski sa mga mall. Nakakita ba kayo ng Jesus? Diba? Ano nakikita natin? Puro si Santa. Hindi ko nga alam kung Santa basa ron na Satan eh. Pero diba, pareho na spelling eh. Nakabaliktad lang eh. Diba? So, ngayon pong Christmas na ito at sa mga susunod pa na Christmas, let us focus on Jesus. Kantahin natin, Gloria in excelsis Deo. Diba? Glory to God in the highest. Sinasamba natin ang Diyos sa puso po natin. Maliwanag sa puso natin kung bakit tayo mayroong Pasko. Huwag po natin paghalu-haluin. Kasi nalilito yung mga bata. Yung mga susunod na generation, nalilito sila. Pag tinanong mo sila, bakit may Pasko? Sabihin nila, Santa. Bakit Santa? Kasi si Santa, pag Pasko, may dalang regalo. Si Jesus, pag Pasko, may dalang regalo. Di ba? Walang ganon. Wala tayong picture na si Jesus, may daladalang sako. Tapos namimigay ng regalo. Wala. Kasi ang binigay ni Jesus na regalo, yung buhay niya. Tayo lahat, ikaw, ako, at ang church na to, we worship Jesus. Dahil siya lang po ang karapat dapat purihin at karapat dapat sambahin. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Amen. Glory to God. Pangalawa po ng mga heroes of Christmas, nabanggit na natin kanina, yung mga shepherd. They were the heroes of witnessing. Ito mga shepherd. Luke 2:15-20, nang makalis na ang mga anghel, pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap. No, narinig nila yung anghel, nag-worship. Nung makalis na yung mga anghel, ang mga pastol nag-meeting. Meeting tayo, meeting. Okay. Tayo na sa Bethlehem. Sabi nila, punta tayo sa Bethlehem. Tingnan natin ang mga pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. Nagmamadali silang pumunta ron at natagpuan nila sina Maria at Jose. At naroon ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang makita ng mga pastol ang sanggol,
isinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito. Namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Tinandaan ni Maria ang mga bagay na to at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. The shepherds received the good news and transmitted it. Na-receive nila yung mensahe ng Pasko and tinransmit nila ang good news na ito sa ibang mga tao. Kaya doon sa binasa po natin na verse, hindi ko na po ulitin, andun po yung mga words na ibinalita, isinalaysay, nagpahayag, andun po yung mga word na ganon. Ito po yung ginawa nitong mga pastol na ito. Kaya minsan naiisip ko, ano kaya itong mga pastol na ito? Babae o lalaki? Kasi kung sila ay mga babae, ang tawag doon, marites. Pero kung lalaki, ano tawag doon? Paretes. Kasi mare tsaka pare. Corny. Okay. Pero pagka meron po tayong good news, normal lang talaga na ibalita natin. Kaya kapag ang Christmas po ay good news sa'yo, ibabalita mo yan. Kapag ang Christmas positive sa'yo, ibabalita mo yan. Natural po sa atin ang ganyan. Ginamit nila yung kanilang pagiging chismoso para ibalita ang tamang balita. So ngayon po, ngayong Christmas na ito, sana po gamitin tayo ng Panginoon para magbalita. Kasi po, many people do not understand the message of Christmas. Would you agree? Maraming tao hindi naunawaan ang tunay na mensahe ng Pasko. Nakakalungkot po. Minsan sa isang family reunion, ready na po ang lahat. Ando doon na ang lechon. Ando doon na yung Christmas tree. Ando doon pa si Santa Claus. Ando doon pa yung lahat ng parol. Kumpleto ng mga regalo. At kumuha pa sila ng isang venue na katulad nito para sa kanilang family reunion na malaki. At nung nandoon na po yung lahat, meron pong isang Christian na sabi po niya, bago po tayo magsimula, mananalangin po muna ako at gusto ko lang pong ipahayag sa inyo si Kristo na diwa ng Pasko. Ikukwento niya si Jesus doon sa family reunion na yun. Alam niyo, sabi sa kanya, nung pinaka-head ng patriarch nila sa family reunion, sabi po sa kanya, teka lang, this is not a time for sermon. This is not a time for religious activity. Sabi niya ganon, this is a time for celebration. Maling-mali. Christmas is a religious activity. Your family reunion, if it is done in a Christmas, should be a religious activity. No, kapag tayo nagtitipon-tipon for Christmas party, it is a religious activity. Dahil si Jesus ang sentro ng activity na yun. So, negative man sa iba yung word na religious, pero ibig sabihin po noon, hindi ito secular. May kasama talaga rito na worship. May kasama talaga dito na Jesus, dahil siya yung sineselebrate natin. Huwag po tayong malito. Huwag po tayong mawala. Minsan po nakakalungkot, Pasko. Halimbawa, magtatawagan yung mga magkakumpare. Pare, kita tayo sa Pasko. Pinanganak si Jesus. May dala ko emperador. Makikita kayo, mas dadala ka emperador, maglalasingan kayo, Pasko. Dati meron po ako mga kaibigan, wala na po sila ngayon. Kaibigan ko pa rin sila, pero nagkanya-kanya ng mga lugar. Pag birthday ko, sabi po noon, Pastor, birthday mo, di ba, mag-ano naman tayo, kita-kita naman tayo. At sabihin ko, hindi ako available eh, dahil meron akong ganito, meron akong ganyan. Sabihin nila sa akin, sige, magpainom ka na lang. Sabi ko, magpapadala ako kung gusto nyo ng pambili, ng pagkain, pero hindi ako magpapadala ng pambili ng alak. Ako lang yan, ha? Ako lang yan. Birthday ko lang yan. Hindi ako magbibigay ng pera para mag-inuman kayo at mag-celebrate dahil birthday ko. Hindi ako papayag. Si Jesus pa, mag-get together, inuman, lasingan, mamaya habulan ng saksak, dahil lasing na. Yan po ibig sabihin, nalilito po tayo kapag nagsa-celebrate po tayo ng Christmas. And tayo po, sana po, kailangan natin ng mga modern shepherds
ng katulad nitong binasa natin. We need modern shepherds to tell people about Jesus. So sana po tayo na nakakarinig ng mensahe na ito, yun po mga nasa FB Live na narinig itong mensahe na ito, sana po let us focus on Jesus this Christmas. Of course, when we focus on Jesus, birth of Jesus, of course may celebration. Walang masama doon. Of course may regalo. Walang masama ron. Of course may mga bonus. Of course merong mga kung ano-ano. Walang masama doon. Pero always remember, Jesus should be on top. Siya yung first reason for our celebration of Christmas. Ikatlo po na hero of Christmas, the wise men. They were the heroes of giving. Ito mga wise men na ito. Verse 11, Matthew 2. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina, nagpaterpa sila, sinamba ang bata, inihandog din nila sa kanya ang dala nilang mga insenso at mira at ginto. Pagdating po nila, nakita nila si Jesus, they worship, pero hindi natapos sa they worship. Ano pa ginawa nila? They became givers. Nagbigay sila sa Panginoon. Actually po, yun po mga binabanggit natin ngayon, they all gave to Jesus. Yung wise men, they gave to Jesus. Of course, they worship, and then they gave. Si Mary, mother of Jesus, ibinigay niya yung kanyang sinapupunan. Diba? Binigay niya yung kanyang tiyan. Binigay niya yung kanyang dangal. Binigay niya yung kanyang reputation. At nag-worship din naman si Mary. Si Joseph, ibinigay din niya yung kanyang dignity. Binigay niya yung kanyang protection kay Mary. Kasi pag nalaman ng mga tao, ay buntis. Si Mary buntis. Ito na, chismis na, buntis yung Mary. Alam niyo ginagawa nung unang panahon, kapag buntis, binabato. Binabato kasi nabuntis. Tapos, sino naman yan? Tapos, hindi ko alam, madilim. Binabato. At alam ni Mary, kapag sinabi niya na buntis ako, hindi naman niya sasabihin na, pag sinabi naman niya, Holy Spirit po, Ama. Lalo siyang babatuhin. Na hindi naman maniniwala yung mga tao. Pero kay Mary, hindi, pangangatawanan ko to. Ang ginawa ni Joseph, teka, babatuhin to Ako, inamin na ni Joseph. Ako ang salarin, inamin ni Joseph. Di ba? Sakripisyo ni Joseph yon. Sakripisyo ni Mary yon. They gave. And even God Himself gave. What did God give? God gave His Son, Jesus Christ. Those who truly experience Christmas become givers. Kapag talagang pumasok ang Christmas sa puso natin, mga kapatid, we become givers. Kaya nga nabanggit ko last Sunday, di ba? Dito sa church natin, hindi tayo naniniwala sa exchange gifts. Hindi tayo naniniwala sa exchange gift. Bakit nga? Kasi hindi naman totoong gift kapag nakipag-exchange ka ng gift. Pag sinabi ko na, eto ang 500 bili mo rin ako 500. Pagka binigyan niya ako worth 500, gift ba yon? Hindi gift yun, inutusan ko lang siya na bumili. Meron pang exchange gift pag ako nabunot ninyo, ito listahan ng mga gusto ko ikaw na lang bumili. Di ba? Wala ba magre-regalo sa'yo? Kailangan magbayad ka na ibang tao para regaluhan ka kasi walang nagmamahal sa'yo? Hindi naman siguro ganun. So yung exchange gift, hindi po siya exchange gift talaga. Exchange, ano ba tawag doon? Exchange parcel. Siguro, pero hindi siya gift. Gift kasi nakabalot, hindi mo alam kung alin sa listahan mo yung binili niya. Kaya siya gift kasi may surprise. No, hindi po ganoon. We give during Christmas. Kaya po, susunod na week, sa atin pong pagdiriwang ng atin pong Christmas party, of course, we focus on Jesus. And as I have announced last time, ang atin pong gagawin ay hindi exchange gift, kundi gift giving. Magdadala tayo ng gift na gusto mong ibigay. At pag uwi mo, maaaring may matanggap ka, maaari din naman na wala. Di ba? Kasi nagbigay ka, hindi para tumanggap. Nagbigay ka dahil sa puso mo, ito ang diwa ng Pasko. Kaya ako magbibigay. Paglabas mo ron, nakatanggap ka, mas marami pa. Di praise God. Pero kung lumabas ka, wala ka natanggap, praise God pa rin. Kasi ginawa mo yung ginawa ng Panginoon. Nagbigay siya. At ikaw, nagbigay ka din. No, para yan sa mga nakakaunawa ng Pasko. Because loving results to giving. Sabi po ni Dr. Harold Sala, you can give without loving,
but you cannot love without giving. Totoo po yan. You can give without loving. Masama pa loob mo. Yan, sa'yo na yan. Kulit mo eh. You can give without loving, but you cannot love without giving. Kapag may taong mahal na mahal ka, tapos nakikita mo, kailangan niya ng mag-iipon ka pa para bigyan siya kasi mahal mo eh. Ganyan tayo eh. Mahal natin mga anak natin. Kaya mayroong kasabihan, isusubo mo na lang, bibigay mo pa sa anak mo. Totoo yan. Totoo yan. At totoong magulang talaga, susubo na lang niya, bibigay pa sa anak niya. Yun ang totoong pagmamahal. Matrikula sa panahon ngayon, nung ako po, ito naman ako nung araw eh. Nung panahon ko po, ang matrikula, nung nagka-college po ako, 1,700 ang matrikula. Isang buong semester na po yan. 1,700. Ang ngayon, magkano matrikula? 50,000, 80,000, 100,000, matrikula. At imaginein mo, saan kinuha ng magulang mo yung matrikula na yan? At hindi lang yun. Kung hindi ka nagmatrikula, kung hindi ka nag-tuition, yung 50,000 na yun, halimbawa, saan pwedeng gamitin ng magulang mo yun? Nag-date na lang sila sa Hong Kong. Diba? Pero hindi, dahil mahal ka ng mga magulang mo, ibinigay nila sa'yo. Baon pa. Buti kung matrikula lang, may baon pa. Mas mahal pa sa matrikula yung baon. Kasi mahal ka ng magulang mo. Kaya sa halip na sa kanila na lang yon, ibinibigay sa mga anak. Because you cannot love without giving. Ngayon pong Paskong ito, minsan po may nagsabi sa akin, alam mo, January na to sabi niya, hindi ko na-feel ang Pasko. Sabi niya, hindi ko na-feel ang Pasko. Sabi ko, ilan ba binigyan mo? Sabi niya, wala. Wala pala, nagbilang ka pa. Kaya mo hindi na-feel ang Pasko. Dahil hindi ka nagbigay. Pastor, lugi naman ako, magbibigay lang ako, hindi ako tatanggap. Alam niyo po, yung pagbibigay, tanim din yan eh. Kapag nagbigay ka, maaaring itong taon na to, hindi siya magbigay, pero next year, baka ikaw una niyang maisip. Kasi binigyan mo siya. Pero hindi mo siya binigyan para bumalik sa iyo next year, ha? Ang hirap talaga eh. Ang hirap talaga sa puso eh. Kailangan maliwanag yung motibo mo eh. Okay. Hindi ka nagbigay para ibalik niya. Pero nagbigay ka dahil mahal mo siya. Mafe-feel mo ang Pasko kapag ginaya natin ng Panginoon, nagbigay ng mula sa puso at may kasamang pag-ibig. Okay, give love on Christmas Day. Yan, magandang kanta yan. At panghuli po, another heroes of Christmas was Mary and Joseph. Siyempre, hindi mawawala itong dalawang ito. They were the heroes of obedience. Matthew 1, verse 19. Dahil sa isang taong matuwid, si Jose, na kanyang mapapangasawa, at ayaw nitong malagay sa lubos na kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit, habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Nang magising si Jose, sinunod nga niya ang utos ng anghel at pinakasalan niya si Maria. Sinunod. Kaya sinunod ni Jose kasi naunang sumunod si Mary. Nung sinabi ng anghel kay Mary, Maria, mabubuntis ka. Pwede bang sabihin ni Mary na, ay, ayoko nga. Kaya nga ako nag-gym eh. Pagkatapos, tatabain mo ko. Pwede ba sabihin ni Maria, ayaw niya? Pwede. Pwedeng tumanggi ang Maria. Pero hindi siya tumanggi. Kahit alam niya yung consequences. They obeyed despite personal sacrifice. Alam ni Mary yung consequence nito. Both Joseph and Mary, they were both in difficult situation because of this. Kasi sure naman si Jose, if you were Joseph, sure naman si Jose hindi kanya eh. Sure si Jose hindi kanya. At sa buong history, mula noon, hanggang time ni Joseph, at mula time ni Joseph, hanggang ngayon, meron bang nabuntis dahil sa Holy Spirit? Wala. Walang history. Walang makakapagsabi na ganun. Kaya ito pong si Joseph, alam niya na hindi kanya yan,
Pero nagtiwala siya. Holy Spirit daw eh. O di sige, Holy Spirit. Tapos nagpakita yung anghel sa kanya. Lalo na kumbinse si Joseph na it was the Holy Spirit na nag-conceive kay Jesus Christ through Mary. Si Mary, alam niya, malaking gulo to. Alam niya, malaking gulo to. Malaking problema to. Pero di bale, they obeyed anyway. Despite their personal sacrifices, they obeyed. And they obeyed despite uncertainty. Ngayon po, diba sabihin natin, pinagpala si Mary, pinagpala si Joseph kasi ginamit sila ng Panginoong Jesus. Pero look at the innkeeper. Diba tayo, sasabi natin pinagpala sila kasi sa, ano ba tawag dito? At the hindsight, no? At the hindsight, pag tinignan natin, wow, buti pa sila, ginamit ng Panginoon. Pero nung araw na yon na nangyayari yon, they have totally no idea what was going to happen. Yung innkeeper, kung alam lang yung innkeeper na masasali siya sa Bible, talaga naman na binuhos niya lahat para kay Jesus sana. Pero hindi niya alam eh. Ganon din sila Mary, hindi nila alam. Pero sumunod pa rin itong mag-asawa na ito sa Panginoon. No, kaya ang galing. Because good things happen when we obey. Maganda naman talaga. Good things happen when we obey. Traffic light, sinunod mo yung traffic light, good things happen. Hindi ka namatay. Hindi ka nahuli. Hindi ka na disgrasya because you obeyed the traffic light. When we disobey, anong red? May karapatan ako sa buhay ko. Red na nga, sinalubong mo pa. O, diba? Bad things happen when we disobey. Kaya po si Mary and si Joseph, they had their place in history. Siguro ngayon, pag tinanong natin, sino rito yung willing, kung sakali na pumalit kay Mary nung panahon na yon? Siguro sabihin natin, willing ako na maging kapalit ni Mary nung panahon na yon, o kapalit ni Joseph. Kasi alam na natin. Pero nung time nila, they had totally no idea. That was 2,000 years ago. Now, fast forward, meron pa ring pinapagawa ang Panginoon sa atin. That was their time. May pinagawa ang Diyos sa kanila. Now is your time. May pinapagawa ang Diyos sa'yo. May inuutos ang Diyos sa'yo. Now it is your opportunity to obey God. Ang pangako ko lang po sa inyo, lahat ng sumusunod sa Panginoon, hindi nabibigo. Maaaring hindi lahat ng sumusunod sa Panginoon ay dumaranas ng ginhawa. Pero lahat ng sumusunod sa Panginoon, hindi nabibigo. I promise you, it will lead to blessing, it will lead to happiness, it will lead to an orderly life, it will lead to peace in your heart. Kaya mga kapatid, ngayong Kapaskuhan na ito, decide, sino ka ngayong Kapaskuhan na ito? Ikaw ba si Herodes? Will you be a hero or will you be a Herod of this Christmas? Ikaw ba si Angel? Ikaw ba si Mary and Joseph? Ikaw ba yung wise men? O ikaw yung innkeeper ngayong Pasko na ito? Decide. Nawa itong Pasko na ito, huwag masira ang kagandahan at kabanalan nito pong okasyon na ito dahil lamang po naligaw tayo. Pero ngayon po umagang ito, manalangin po tayo at hilingin natin sa Panginoon that we can truly celebrate Christmas in our hearts by worshiping the Lord. Manalangin po tayo. Ama namin, ngayon po umagang ito, nagpapasalamat kami sa inyo. Dahil po sa biyaya ng Kapaskuhan. Panginoon, pinipilit man po na isuppress, pinipilit man po, Panginoon, na guluhin, palabuin, iligaw ang meaning ng Christmas. Panginoon, meron po mga shepherds na nagbabalita ng tunay na meaning nito. At nandito po kami, Lord, nawa po, Panginoon, maging katulad kami nitong mga anghel na ito, katulad nitong mga shepherd na ito, katulad ng mga wise men ni Mary at ni Joseph. Panindigan po namin, Panginoon, pangatawanan po namin at pahayag po namin na walang ibang ibig sabihin ng Pasko kundi ikaw. Walang bida ang Pasko kundi ikaw. Walang dapat sambahin, kilalanin at itaas kung hindi ikaw lamang. At gamitin mo po kami, Panginoon, to glorify your name. Salamat, Lord God. We praise you and we worship you in the name of Jesus. Amen. 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 Purihin natin ang Panginoon.